Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Clark closed his eyes tightly. He could was coming at hindi nito gustong marinig iyon. But guess what? He couldn't tell her to stop. Not when she was opening up. He woke me up with ugly and obscene words I never thought and dreamed I would hear from him. Nang magising ako'y madilim at naramdaman kong dinadama niya ang buong katawan ko. Her voice quivered and her body trembled. I would have screamed, but I was too shocked that no voice came out from my throat. The things that he was telling me was awful and ugly. Kinabig ni Clark ang dalaga ng mahigpit. Hinagka ng ibabaw ng ulo niya, wanting to give her the comfort and security his arms could offer. "Alanis, I'm sorry," he whispered. "I am so sorry." I climbed out of my bed so fast and ran to my study table. I remember that the cutter I used for my school project was there. "Alanis, honey, come to Papa, sweetie." "Go away," she shouted. Humigpit ng hawak sa cutter. Sa kauna-unahang pagkakataon, inatanto ng dalaga na hindi lang minis ang pagkakataong maaari siyang pinagmamasdan ni Florendo mula sa dilim. May mga gabi nagigising siyang tila may nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Tila may nakatagong anino mula roon. "I love you, sweetie pie. I won't hurt you, you know that. Don't be afraid, honey," ani Florendo sa banayad at nanggaganyak na tinig. Tinatawid nito ng dahan-dahan ang distansya na kapagitan sa kanila. Whispering assurances, kasabay na masasagwang salitang gusto magpabingi kay Alanis. Ang anino nito ay tila halimaw sa dilim, sa paningin at pakiramdam ng dalaga. "Huwag kang lalapit." Humakbang siya paatras, subalit patuloy ang anino sa paglapit. At naakma siyang hahawakan, ay itinaas ni Alanis ang kamay at inilabas ang cutter sa anino. Napasigaw si Florendo at mabilis na umatras at dinukwang ang lampshade at binuksan ang ilaw. Nakita ni Alanis ang dugong gumuhit mula sa hubad nitong dibdib. Hindi naman siya ganoon kalakas upang makagawa ng talagang pananakit, subalit matalim ang cutter at humiwa iyon sa laman ni Florendo. Nanlaki ang mga matang binitawan niya ang cutter na may bahid ng dugo at tinakbo ang pinto at lumabas. She was crying and so scared. She ran to her mother's room, turned the light on, and woke her up. "Alanis?" Naalimpungatang sabi ng ina. "Mama," pumanhik sa kamang dalagita at humagulhol ng iyak sa pagkamangha ni Antonia. "What's wrong, darling?" At bago pa makapagsalita ang dalagita, ay lumitaw sa pinto si Florendo. At nang makita ni Antonia ang sugat sa dibdib ng asawa ay napabangon nitong bigla. "What happened to you?" she asked worriedly. He smiled patiently at masuyong sinulyapan si Alanis. "Pagdating ko sa bar, ako tumuloy, darling. Nagsalin lang ako ng alak at dala ko iyon patungo rito sa silid natin. Nang mapatapat ako sa silid ni Alanis, ay naulinigan kong tila sumisigaw ang anak mo mula sa silid niya. Natural, pinasok ko siya upang alamin kung ano nangyayari. Nananaginip ang anak mo at nang ginigising ko'y bumalikwas ng bangon at inabot ang cutter. Niyuko nitong sarili. Heto nangyari. "Alanis," bulalas ni Antonia sa anak. "Calm down, darling." Hindi sinasadya ni Alanis iyon. She was having a nightmare. "Weren't you, sweetie pie?" Hindi makapaniwala ang dalagitang ganoon kadali na gawa ng paraan ni Florendo ang lahat. She was still sobbing na lumapit sa kanya si Florendo, one arm on her shoulder. Another hand wiped the tears from her eyes and planted a soft kiss on her temple. What was the nightmare all about, sweetie pie? She could have cringed at pahisteryang itulak si Florendo kung hindi niya nakita ang pag-aalala sa mukha ng ina niya habang nakatingin sa sugat ng asawa sa dibdib. "Hindi ka dapat naglalagay ng matatalim na bagay sa silid mo, Alanis." Antonia reprimanded her daughter gently. "Ano ba na panaginipan mo?" "I couldn't remember, ma." She sobbed silently, fearfully. "Siya, bukas na natin pag-usapan iyan. Ngayon ka lang na naginip ng ganyan, di ba?" Tahimik at tumango si Alanis.
Sinulyapan ni Antonia ang dibdib ng asawa. Teka, at kukuha ako ng gamot sa sugat mo, ani Antonia at humakbang patungo sa medicine cabinet na nasa banyo. Sinamantala ni Alanis iyon at mabilis at tinabig ang kamay ni Florendo at puluksong bumaba ng kama at tinakbo ang pinto palabas. Hindi halos napansin ni Alanis na halos bumaon ang mga kuko niya sa braso ni Clark habang isinasalaysay ang nangyayari. Clark didn't mind the pain she unwarily inflicted. Sa kabila ng lahat, ay hindi gusto ni Florendo na matakot at mag-alala ako. Hindi na niya inulit ang nangyari. Maaalalahanin at mabait pa rin siya. He continued to shower me with expensive gifts that I started to hate silently. My mother felt so lucky for having a husband like him. At iyong pagiging mapagmahal ni Florendo sa akin na sa paningin ng mama higit pa sa tunay na anak, mas maalalahanin pa si Florendo sa amin kaysa sa tunay kong ama. Nang ipadala niya ako sa Switzerland, 2 beses sa isang taon kung dalawin niya ako sa dormitory. He took me out to dinner, to the malls. Sa paningin ng iba, he was a devoted father. No one knew that he was treating me like a beloved girlfriend, and I wanted to scratch his face every time he gave me the fatherly chaste kiss whenever he took me back to the dormitory. Oh, Alanis, I'm glad he didn't hurt you. It would have been traumatic. Ani Clark, ang mga muscles sa mukha ay nagagalawan. Nagdagdagan ng kasalanan ni Florendo rito sa bawat segundong lumilipas. But why didn't you tell your mother? Natatakot ako maging sanhi na kamatayan ng mama iyon. Bago pa siya dinala ni Florendo sa Mindanao, ay may sakit na ang mama. And I've learned to play his game, Clark. His delusion that I would soon learn to love him was my salvation in the last few years. You're 18 now, honey. Ani Florendo, habang nasa isang restaurant sila. Hinog na para pitasin. Hindi mo na ako magagawang iwasan. He smiled tenderly at her. You're sick, Florendo. Kung inaakala mo magtatagumpay ka sa binabalak mo, nagkakamali ka. Honey, he said patiently, you would soon feel differently kapag naganap na ang dapat maganap. You were still young then, kaya hindi ko ipinilit ang gusto ko. Napakadali ko magagawa iyon kung gugustuhin ko. Pero hindi mo pa ako maintindihan, kaya nagpigil ako. And I don't want you to upset and hate me. You are my mother's husband. How could you? I married your mother because of you, Alanis, he said softly. It was you I wanted. Alam kong alam mo yan. Hindi ko iyan minsan lang ipaparamdam at ipinahihiwatig sa iyo. But anyway, kaya ko pa maghintay, honey. Ang bungang hinog sa puno napakatamis sa sandaling iyong kinain. Bastard, she hissed. I'd rather die than... He cut her off. Talking of dying, your mother isn't always well, Alanis. He was speaking softly, and yet Alanis could sense the underlying threat at nanlaki ang mga mata niya. You can't. Muli pinutol ni Florendo ang sasabihin niya. You are the most precious thing in the world for me, my dearest Alanis. Wala akong hindi gagawin para sa iyo, para sa atin. I have long realized that she was using my mother upang manatili ako sa poder niya. Ginawa niya ng paraan ng pagkakasakit nito, kaya walang masabing sakit ng mga doktor na kuway pinatingnan namin. At nang hindi na niya ako pabalikin sa Switzerland, ay naghinala ako, patuloy ang dalaga. Alam ko na sa malaon at sa madali ay hindi ko maiiwasan si Florendo. Nakataya sa pagpayag ko ang kalagayan ng mama, kaya naisipan kong tumakas. Alam kong hindi niya gagalawin si mama hanggang hindi niya ako nakikita. Pareho naming alam iyon. And nakapagitan sa aming dalawa ang aking ina. He wouldn't hurt her because that would make me hate him forever. And you thought it was Florendo who snatched you from the beach? Tumango ang dalaga. Yes, at kung nagkataong siya ang nauna nakakita sa akin, inatitiyak kong hindi na ako magkakaroon ng pagkakataong makatakas pa mula sa kanya kahit kailan. Tumingala siya sa binata at tinitigan ito. But then you kidnapped me and again I was a captive. That pained him. Last night was the best night in his whole life. He loved her. He finally admitted it to himself this morning while watching her sleep. Pero ngayon kinatatakutan niyang baka hindi siya mahalin din ni Alanis. Dahil baka ang magiging pakahulugan ni Alanis sa pag-ibig niya ay isang hawla. It took her a lifetime searching for freedom and she wouldn't just let go of it. At kahit anong mangyari, Clark, untag ang dalaga sa pag-iisip nito.
Hindi ako papayag na makuhang muli ni Florendo. Hindi mangyayari iyon, Alanis. I'll kill that bastard first, he said grimly, at muli ikinulong sa mga bisig ang dalaga. Ipinangangako ko yan sa iyo. Nothing and no one will hurt you again. And most of all, I don't want to let you go. Days ago, he would have been glad to let her go once Florendo was caught. Subalit hindi ngayon. Lamang, alam nitong hindi nito magagawang sikilin ang kalayaang hinahangad ng dalaga. Nasa ganoon silang ayos nang tumunog ang telepono sa mesa ni Clark. Hesitantly, he released her and took the phone from its cradle. Yes, wika nito sa kausap. She left. Damn it, bakit pinayagang makaalis ng mga gwardya? Hindi sa mga panahong ito dapat na umalis si Grace. Baka mapahawak siya. That is what I thought. Si Levi sa kabilang linya. Pinaghihintulutan ng mga security na makaalis dahil ang sabi nagpaalam sa iyo. Damn it, patuloy ito sa pagmumura. Give further instructions to the guards. Walang papayagang makalabas anumang oras hanggang hindi nililinaw sa akin. Florendo doesn't know her, and Grace is not foolish to expose herself in danger. All right, he said resignedly. Anong balita? Si Alanis ay nanatili nakamata sa lalaki. She would have listened more nang mabaling ang pansin niya sa pagbukas ng pinto at sa pagpasok ni Karel. Si Clark na napalingon ay kumunot ang noo na makita nag-iisang pumasok sa silid ang bata. Hi, Alanis smiled at the little girl. Lumapit si Karel sa kanya at nagpakandong. I am glad you're here with my daddy. Then we can tell him what I told you this morning. Karel, shh. Pabulong na awat ng dalaga sa kabilang tenga ng bata. Please don't say anything about it to your father, please. Kunwari nag-iisip si Karel bago. Okay, but we have to tell him soon. Si Clark na tinapos na ang pakikipag-usap kay Levi ay lumapit sa dalawa. Nang nasa malapit ng ama, itinaas ni Karel ang dalawang kamay upang magpakarga rito. Clark scooped her in his arms and planted a sweet kiss on her cheek. He spoke closer to her other ear. What is it that you have to tell me soon, sweetheart? Oh, secret namin iyon ni Alanis. Sinulya pa nito ang dalaga. But we will tell you soon, di ba Alanis? Hindi malaman ng dalaga ang isasagot at tumikhim. Okay, so you both have a secret, huh? He said, cocking his head. Pagkuwan ay kumunot ang noo. Nasaan ang yaya mo, Karel? Ewan, she shrugged. Ang sabi ko sa iyo, hindi ka hihiwalay sa yaya mo, diba? I want to see you, Daddy. Bumaba ang tingin nito kay Alanis. Sasabihin ko sana sa iyo yung sekreto namin, Alanis. Pero saka na lang. He chuckled. Now, you have me intrigued, sweetheart. Muling bumukas ang pinto at pumasok si Nonita. Ibinigay ni Clark ang bata dito. Manatili kayo sa silid sa kabila, Eloy. Doon kayo matutulog ni Karel ngayong gabi at hindi kayo lalabas ng silid o aalis sa basement hanggang hindi ko sinasabi. Mahigpit nitong bilin. Ang pagkain ninyo ay ibababa ni Nonita. Opo, sir. Tayo na, Karel. Tahimik na sumama ang bata. Pagkasara sa pinto ay agad at tumayo si Alanis. Bakit ganoon na lang ang bilin mo huwag silang aalis sa silid? Nasa daan na si Florendo patungo rito, Alanis, he said grimly. Napahawak sa dibdib niya ang dalaga. One of our men reported that his vehicles were seen in Lawag. 3 sasakyan, 2 kotse at 1 pajero. Huminto sila sa Fort Ilocandia. Hindi ko alam kung saan sa 3 iyon nakasakay si Florendo o baka hindi siya sakay sa alinman sa mga sasakyan. Subalit isa ang tiyak. Ang laman ng 2 kotse ay mga militar na nasa payroll ni Florendo. Iyon bang itinawag sa iyo ni Levi? She asked nervously. Tumango si Clark. Ilang oras mula ngayon ay matatapos na ang lahat ng ito. Nakakatakot mga ka-felicidad. Paano kung matalo ni na Florendo sina Clark? Ibig bang sabihin, makukuha na ang dalaga ng kanyang stepfather? Kaya naman, abangan!